Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 20, talata 1 hanggang 12. Naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin. Ang mga Israelita mula sa Dan, sa gawing Hilaga hanggang sa Beer-seba, sa timog, at mula sa Gilead sa silangan, ay nagtipon-tipon sa Mizpa, sa harapan ni Yahweh. Kasama ang mga pinuno ng bawat lipi, lahat-lahat ay umabot ng 400,000 kawal. Ang pangyayaring ito ay nakarating sa kaalaman ng mga Benjaminita. Ang tanong ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? Ang pangyayari ay isinalaysay ng Levita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod ay nagdaan sa Gibeya na sakop ng mga Benjaminita upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga-Gibeya at gusto akong patayin. Ngunit sa halip, ginahasa nila ang aking asawa hanggang sa siya'y mamatay. Inuwi ko ang kanyang bangkay at pinagputol-putol at pinadala sa bawat lipi ng Israel. Napakasama at karumal-dumal ang ginawa nilang ito sa atin. Kayong lahat ng naririto ay mga Israelita. Anong ngayon ang dapat nating gawin? Sabay-sabay silang tumayo at kanilang sinabi, isa man sa amin ay hindi muna uuwi sa sariling bahay o tolda. Ito ang gagawin natin. Magpapalabunutan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gibeya. Ang 10 bahagi ng bilang ng ating kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo. Ang natitira naman ang magpaparusa sa Gibeya dahil sa kawalang hiyaang ginawa nila sa Israel. Kaya ang mga kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakay ng Gibeya. Ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin at kanilang pinasabi, napakasama nitong ginawa ninyo sa amin. Amen. Sa magandang araw po muli sa ating lahat, samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito, sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 20, versikulo 13 hanggang 24. Ibigay ninyo sa amin ang mga taga-gabaang gumawa nito at papatayin namin para mawala ang salot sa buong Israel. Ngunit hindi pinansin ng mga Benjaminita ang mga Israelita. Sa halip, nag-ipon-ipon sila sa Gabaa upang lumaban. Nang araw ring yaon, nakatipon sila ng 26,000 kawal, bukod pa ang 700 piling kawal ng Gabaa. Sa kabuuan ay kabilang ang 500 piling kawal na pawang kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman ay nakatipon ng 400,000 kawal na pawang bihasa sa digmaan. Ang digmaan ng mga Israelita at ang mga Benjaminita. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at sumangguni sa Diyos. Ang tanong nila, aling lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng mga Huda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa malapit sa lungsod ng Gabaa. Pinaharap nila sa lungsod ng kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit nilabas sila ng mga Benjaminita at bago gumabi ay nalagasan sila ng 22,000 kawal. Gayunman, hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang humanay sa dating lugar. Ngunit bago nagsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, muli po ba naming lulusubin ang mga kapatid naming Benjaminita? Oo, lusubin ninyo sila uli. Sagot ni Yahweh. Kaya muli nilang lilusob ang mga Benjaminita. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 20, versikulo 25 hanggang 36 at ang sabi, pero lumabas muli ang mga taga-Benjamin sa Gibeya at sinalubong ang mga kapwa nila Israelita
At sa pagkakataong iyon, napatay na naman nila ang 18,000 Israelita na armado lahat ng espada. Kaya umahon muli ang lahat ng Israelita sa Bethel at umiyak sa presensya ng Panginoon. Nag-ayuno sila hanggang gabi at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nang panahong iyon, ang kahon ng kasunduan ng Diyos ay nasa Bethel. At ang namamahala rito ay si Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Nagtanong muli ang mga Israelita sa Panginoon, "Muli po ba kaming magkikipaglaban sa mga kadugo naming taga Benjamin? O hindi na po?" Sumagot ang Panginoon, "Muli kayong makipaglaban dahil bukas ay pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila." Kaya pinaligiran ng mga Israelita ang Gibeah. Pumwesto muli sila sa lugar ding iyon, 3 araw ito ng kanilang paglusob. Muli silang sinalubong ng mga taga Benjamin na lumalabas mula sa lungsod. At katulad na nangyari sa mga nakarang araw, may napatay silang mga Israelita. May 30 Israelita ang namatay sa bukirin at sa mga daan papunta sa Bethel at sa Gibeah. Dahil tumakas sa mga Israelita, akala ng mga taga Benjamin ay magtatagumpay sila muli laban sa mga Israelita. Hindi nila alam na nagpapahabol lang pala ang mga Israelita para dalhin sila papalayo ng lungsod. Nang makarating ang mga Israelita sa Baal Tamar, pumwesto sila roon habang ang mga nag-aabang sa paligid ng Gibeah ay nagsisilabasan. 10,000 silang lahat na puro piling sundalo ng Israel. Nilusob nila ang Gibeah at matindi ang labanan. Hindi alam ng mga taga Benjamin na malapit na ang katapusan nila. Pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita at sa araw na iyon nakapatay sila ng 25,100 taga Benjamin na armadong lahat ng espada. At napansin ng mga taga Benjamin na natatalo na sila. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 20, verse 37 to 48. At nangagmadali ang mga bakay at nagsidaluhong sa Gabaa, at nangagpatuloy ang mga bakay at sinugatan ang buong bayan ng talim ng tabak. Nagkaroon nga ng palatandaan ng mga anak ng Israel at ang mga bakay na sila'y gagawa ng alapaap na usok na pausukin mula sa bayan. At nang ang mga lalaki ng Israel ay nagsipihit mula sa pagbabaka at pinasimulang sinaktan at pinatay ng Benjamin ang mga lalaki ng Israel na may 30 lalaki sapagkat kanilang sinabi, walang pagsalang sila'y nasaktan sa harap nating gaya ng unang pagbabaka. Ngunit nang ang alapaap ay napagsimulang umalinglang lang mula sa bayan, sa isang haliging usok, ang mga Benjaminita ay lumingon sa likuran at narito ang apoy ng buong bayan at napailang lang sa langit. At nangambalik ang mga lalaki ng Israel at ang mga lalaki ng Benjamin ay nangabalisa sapagkat kanilang nakita na ang kasamaan ay dumating sa kanila. Kaya't kanilang tinalikod ang kanilang likod sa harap ng mga lalaki ng Israel na nangagsitungo sa isla. Sa ilang ngunit nabol silang mainam ng pagkakibaka at yaong nangasilabas ng mga bayan ang nagsilipol sa kanila sa gitna ng ilang. Kanilang kinubkob ang mga Benjaminita sa paglibot at kanilang inabol at kanilang inabutan sa pahingahang dako hanggang sa tapat ng Gabaa sa dakong sinisikatan ng araw. At nabuwal sa Benjamin ay 18,000 lalaki, lahat ng mga ito ay mga lalaking may tapang. At sila'y nagsiliko at nagsitakas sa dakong ilang sa malaking bato sa Rimon, at tinabol nila sa mga lansangan ng 5,000 lalaki, at tinabol silang mainam hanggang sa Gidom, at pumatay sa kanila ng 2,000 lalaki. Naanot pat lahat na nabuwal ng araw na yaon, sa Benjamin ay 25,000 lalaki na humawak ng tabak, lahat ng mga ito ay may mga lalaking may tapang. Ngunit 600 lalaki ay nagsiliko at nagsitakas sa dakong ilang sa malaking bato ng Rimon, at nagsitahan sa Rimon malaking bato ng Rimon na naapat na buwan. At binalikan ng mga lalaki ng Israel ang mga anak ni Benjamin at sinagatan nila ng talim ng tabak at ang buong bayan, at gayon din ang kawan at yaong lahat ng kanilang nagsumpungan. Bukod dito, yaong lahat ng mga bayan na kanilang nasumpungan ay kanilang sinilaban. This is the word of God. Amen.